Isang 9 na bata na kuryente sa bako na isang machine shop sa Jensan. Ayaw, gunito ya. Dili ya. Ayaw, gunito ya. Ayaw, live na. Ayaw ya, live na. Nanawag na ako sa barangay, nanawag na ko. Gusto kayo na kurente, ayaw. Ang bakod kasi, may live wire pala. Dead on arrival sa ospital ang bata na hinihinalang umakyat sa bakod para sana maglaro. Ayon sa may-ari ng shop, ang live wire ay depensa raw niya sa mga magnanakaw. Pero bawal ito ayon sa barangay. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa ganitong mga insidente? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, marami naglalagay sa mga bahay o establishment ng barbed wire o dito nga sa insidenteng ito, live wire para hindi umano pasukin o manakawan. Ano bang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, actually, sa alam ko, wala naman tayong batas na siyang nagsasabi na bawal ang mga electric fence. And of course, hindi naman bawal ang maglagay ng barbed wire o yung mga basag na bote sa taas ng mga pader para mapigilan o maging hadlang sa mga magnanakaw at masasamang loob. Pero mag-check muna kayo at baka may mga ordinansa o mga rules ang Homeowners Association ninyo bago kayo mag-isip na maglagay ng mga ito, lalo na nga ang electric fence dahil nga ang mga ito nakamamatay. Maaaring magkaroon ng liabilidad, both criminal and civil, ang taong hindi maayos na maglalagay ng electric fence. Unang-una, gaano kalakas ba ang electricity charge na tumatakbo rito? Hindi naman sana sobrang malakas at makapapatay nga agad ng tao. Sabi nga natin, dapat ay makakapigil o makakahadlang lamang ang electric fence na ito. Hindi naman para patayin agad ang makahawak o magkaroon ng contact dito. Pangalawa, dapat ay hindi ito masyadong mababa dahil nga baka maabot ng mga hindi target ng electric fence. Gusto natin na hindi makapasok ang mga kawatan at mga magnanakaw. Naku, parang sa Senado at Kongreso lamang. Pero ayaw naman natin na tulad sa nangyaring to ay madaling maaabot ng mga bata. At pangatlo, dapat ay may mga malalaking warning sign. At hindi nga basta-basta warning sign, dapat malaki at madaling mabasa. Sinabi na to ng Korte Suprema sa isang kaso, meron namang sign. Kasi nga, meron ding namatay. Merong sign ng pader nagsasabing danger electric fence, pero 2 inches lang daw ang mga letra at mga 18 inches lamang ang haba nung sign na to at 6 feet above the ground. Sabi ng korte, hindi naman madaling mabasa ang mga letra ng mga dumadaan. Lalo na nga, yung magnanakaw na sa kasong to, 4:00 ng umaga umakyat ng bakod, di niya nabasa. Dahil sa electric fence na nakapatay na isang magnanakaw, nahatulan at kinumpirma ng Korte Suprema ang ruling ng bababang korte ng reckless imprudence o matinding pagpapabaya resulting in homicide na may kasamang pagbayad ng danyos. Yung automatic liability pag nakapatay, ito yung mga danyos na binabayaran. Automatic liability sa pagkamatay, danyos sa pagpapalibing, damages dahil sa nawalang earning capacity o income ng namatay, at may moral damages pa para sa dalamhati at paghihirap ng mga naiwan. And of course, nagkaroon din ng kulong dahil meron paling criminal liability ang pagpapabaya. Kaya't dahan-dahan po, hindi depensa na hindi naman dapat umaakyat ng bakod ang magnanakaw kaya't kasalanan niya. Kailangan pa rin mag-ingat at baka makasakit o makapatay tayo ng hindi inaasahan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.